officer 5 months ago. Kilala ba namin kung sino ang tatay na niladala? Widow's War, 8:50 p.m. Dapat simpleng hapunan lang sana. Noon pa ba kayo magkalalos yung dalawa? Balita ko, ikakasal na dapat kayong dalawa dati. Kaya hindi niyo mahal ang isa't isa. Pero hindi naman ikakaila ang hingwan sa pagitan ng dalawa. Curtain call, 11 p.m. Ang sayaw na nakakapagpasaya sa kanila. Kamalis kayo sa lugar ko. Hindi magtatagal, hindi na sa'yo ito. Susubukin sila sa mundo ng underground dancing. Step up 3D, Tuesday, 9:30 a.m. Wala na mainit na laban para sa linggo. Gintong tumuan. Magkaharap-harap ang mga sikat na parisan dito sa Olympics. Abangan yan sa unang hirit. Mga balitang dapat malaman agad-agad. Tuloy-tuloy naming ihahatid para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News Bulletin. Give land and save land. Makinahok sa Sagip Tugtog Buhay Gaglahin Project ng GMA Kapuso Foundation, katuwangang Philippine Red Cross. Para sa blood donors, tiyakin kayo 18 to 16 years old at may timbang na 110 pounds o 50 kilograms pataas. At maging isang bayaning kapuso ngayong August 17 sa Ever Commonwealth, Quezon City. Ganyan tayo kapuso, isa sa puso ng Pilipino. Naomi Angela. Wala! Ayan, tuloy-tuloy. Pwedeng walang tulog. Naomi's Angela Howard. Para sa mga parang dinilo sa araw. Excited magpa-color today. Sisunog na buhok tomorrow. Not me. I've switched. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen helps repair damage. Kaya sa long shiny hair ang nasa picture ko. It's not luck, it's Pantene. Sore throat and cough make your voice go! Try Vicks lozenges. It helps clear the nose, soothe the throat, and relieve cough. So voices, Vicks lozenges. Ariel School Stage Challenge! Ang mga bata, magaling sa pagmantsa. Hindi ito kaya. Now, with 10x cleaning enzymes para sa matinding mantsa. Pagod at hair fall, baka iron deficiency na yan. Magtanggol yun. May iron enriched with multivitamins and minerals para tumulong pasiglahin ng dugo in just 30 days. I'm back on. Tagal ni Mama. Hugas ng hugas sa face. Walas pa. Kailangan mo tatapos sa face. Joy! Paghugas, bilis agad. Kiss. Di ba enjoy? Sa Kiss Joy! Walang katapusang laban sa di matanggal naman siya. Dapat bagong Ariel Clean and Bright. Ultra bulana, ultra linis pa. Kaya less kuskus. More time sa pamilya. Gloria Clean and Bright. First date dating. Pero may last day ng buhok. Sunsilk with active adhesion and blend of oils, vitamins, and proteins para all day smooth hair na may mga nakakagigil. Walang makakapigil. Action. 20 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng isang daang babae. Ayaw kong mahaba ang blank ng isang lalaki. Go! Go! Ano ang una mong maiisip kapag sinabing Quiapo? Church, itinatago mo ang resibo kapag bumili ka ng blank. Damit, libre na Leonardo. Leo, nakakailang boyfriend ng babae bago pakasal? Dalawa. Let's go again. Ay, sa isang daang babae, ayaw mo mahaba ang blank ng isang lalaki. Sabi mo buhok. Ang sabi ng survey ay, ano una mo naisip pag sinabing Quiapo? Sabi mo Quiapo. Church. Survey. Itinatago mo resibo kapag bumili ka ng damit. Survey. Sana sa lugar. Una raw nitong nasalpok ang dalawang motorsiklo. Kasunod ang isang L300 van at isang kotse. Dahil hindi mapigilan, pauwi pa ito dumiretso sa Roman Rojas Road. Kung saan ay tinamaan ito ang isa pang sasakyan na nakapark sa convenience store. Dumiretso pa rin ito, tinamaan ang isa pang motor
mga inarato ng pampasaherong jeep. Maraming tama itong sasakyan. Basag ang bintana, ang likuran, at ang kaliwang bahagi nito nagkayuti-yuti. Maging ang unahang parte, dulot ng aksidente. Ang driver at mga pasahero nito, di naman daw nagtamo ng major injuries. Agad naman daw ang ipapareglo ang jeepney driver sa mga biktima ng aksidente. Walang pakayat ang jeepney driver. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Good news! Anong kamay na mga empleyado ng gobyerno ang dagdag sahod. Kaya naglabas na ang Budget Department ng panuntunan para sa implementasyon niya. Nakatutok si Juan Maynila. Inilabas ng Department of Budget and Management ngayong araw ang budget circular na nagdedetalye ng unang tranche o unang bagsak ng taas sahod sa mga kawani ng gobyerno. Nakadala na rin po natin yung guidelines sa ating national government agencies para masimulan na po nila ang computation ng mga adjustments. Sa ng taas sahod ng mga civilian government personnel sa executive branch, sa legislative o sa Kongreso at Senado, at judiciary o sa mga korte, constitutional commission, DOTC at mga lokal na pamahalaan. Ba't yan ang tinataasan nila? Dahil may sarili silang salary structure. Sa loob ng 4 na taon mula 2024 hanggang 2027, maayon ang taas sahod ng mga kawani ng gobyerno. Kung magkano, depende sa salary grade o rango. Ay isang teacher, wala na sa ilalim ng salary grade na halimbawa, nakakatanggap ng 27,000 pesos kada buwan. Makakatanggap ka ng 1,500 jobs at 1,500 jobs at 2025. 1,681 4,682 sa Pangulong Trump. Malaki ng sahod ng ulan. Pagin pagkatapos sa kapat ng taon. Kaya yung anak niya yun. Ang ulan na Maasahan na rin daw sa mga pari kong nabilong na. 7,000 piso kada taon kada empleyado sa mga lipay. Principal din, principal. Epektibo muna ang pagsag ng taas sahod ng January 1, 2024 ang National Agency. Kaya nga ito ang pilito o iakapon sa dapat na taas sahod mula sa Pinemo. Sa mga pangalaman naman, kailangan nila maglabas ng ordinansa para maging epektibo ito. 36 billion pesos ang inilaang pondo para sa taas sahod sa taong ito. Ang sinabi lang po ng Presidente is to ensure that whatever adjustment that we do, it makes it competitive versus the private rates, yung market rates ng private sector. So we tried our best to make it competitive. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mili na nakatuto, 24 oras. May big time rumpa ang ilang kumbayan ng lamig sila para. Pero kasabay na rin ko yan, matipatuto pa sa mga dagdag sinil sa kuryente ang narangko sa iwa. Alam din kumagdamang sa pagtulok ni Maki Pulito. Dahil kalulan na ang pinakasusunod, sinasahan na pagkata ng generation sa kisa na raw magkikita kung mababang silin sa kuryente. Mababa na ang generation charge para sa mga gusto. Pero dahil nagtaas ng silin sa transmission charge sa National Grid Corporation, may 3 centavos per kilowatt hour na dagdag silin pa rin sa almost billing ng Meralco. Dagdag na 7 pesos yan sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. At pagdag na 10 to 16 pesos kung higit sa 200 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Ang taas nila sa transmission charge ay dahil sa mga reservang kuryente ng NGCP. Sa pwede ito ang auxiliary service charges ay tumaas ng 50%. Dahil hindi na natapos sa mga dagdag singil sa kuryente, lalo nakakatanggap ng disconnection notice si Edna. Mahirap kasi pagdating ng katapusan, hindi mabuo agad yung pagbayad ng utang mo. Pag mayroon na naman bill, utang na naman muli. May mga inaasahan pang dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil may hindi pa nasisingil ang calculated charges ng NGCP. May epekto rin sa generation charge ang pagbagsak ng bilang ng inaangkat na langis ng China dahil sa pagbagal ng ekonomiya nito. Ikalimang linggo na sunod-sunod na rollback. That's manage our expectation. Pero hindi na bilib sa rollback ang ilan sa mga nakausap namin driver. Parang nakuhan lang pag-rollback sila. Kasi hindi mo taas na naman sila. Tumaas pa doon sa Mga magulat kayo sa buwan, mas matanda naman. Ang dapat daw maintindihan, sabi ng Department of Energy, net importer o lahat ng langis inaangkat ng Pilipinas.
Kaya susunod lang ito sa binibigtang presyo. Maharap siya sa asunto. Gaya ng opening ceremony, naging engrande at makulay rin ang pagtatapos ng 2024 Paris Olympics na napuno ng nakamamakang performances. Kabilang yan si Tom Cruise na literal na tinimala. Nakatutok si Oscar Oya. Ang pagbugay sa Olympic flag ni Paris Mayor Anne Hidalgo ang hudyat na magtatapos ng matagumpay na Summer Olympics ngayong taon. Ipinasa ni Mayor Hidalgo ang watawat kay Mayor Karen Bass na alkalde ng Los Angeles, California na susunod na host ng Olympics sa 2028. Muli rin inawit ang national anthem ng Amerika na pinangunahan ng Filipino-American singer and songwriter na si Her. Proud din sila gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist Ira Villegas na flag bearers ng Pilipinas sa closing ceremony. Here's Tom going to do his own stunts. Nag-alam Mission Impossible naman si 62-year-old Hollywood actor Tom Cruise na tumalon mula sa pinakatuktok ng venue. Isinakay niya ang Olympic flag sa motorsiklo at mula sa France ay dinala ito sa Hollywood na tila ready na para sa Olympics 2028. May hatiding performances by the Beach American rock band na Red Hot Chili Peppers. So, hi guys! Tapos na ako magluto ng aking ulam. Namamaga yung nguso ko, guys. Tignan nyo, guys. Oh. With tikyawat. So, handa na ako para pumasok for today's video. So, bye!